Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin itong isang talata sa Biblia sa Sirach Kapitulo 11, versikulo 7. Ganito po ang ating mababasa. Magsuri ka muna bago ka humatol at isipin mo muna bago ka magmatwid. Ayan po ang nakasulat sa Sirach Kapitulo 11, versikulo 7. Sige, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong mga sinasabi ni Eliseo Soriano. Alam naman natin na mayapa na, pero yung kanyang article sa internet ang ating susuriin. Pero bago muna yan, tatalakayin muna natin kung ano ba ang Deuterocanonicals. Para malaman ang sagot, babasahin natin Good News Bible Catholic Study Edition na may imprimatur ni Archbishop John Whelan. Babasahin natin itong Introduction to Deuterocanonicals. Introduction, the following books, Tobit, Judith, Esther, the Greek text, Wisdom of Solomon, Sirach, Baruch, Letter of Jeremiah, Song of the Three Young Men, Susanna, Bel and the Dragon, 1 Maccabees and 2 Maccabees, formed part of the Septuagint Greek text and were interspersed among other books of the Old Testament. Catholics speaks of these books as Deuterocanonical to indicate that their canonical status as scripture was settled later than that of the proto-canonical books. Protestants usually refer to these books as Apocrypha. Yan po ang ayon po sa Introduction to Deuterocanonicals ng Good News Bible Catholic Study Edition. Ayon po sa ating nabasa, ito po yung mga aklat under Deuterocanonical books. Tobit, Judith, Additions of Esther or in the Greek text, Wisdom of Solomon, Sirach, Baruch, Letter of Jeremiah, Song of Three Young Men, Susanna, Bel and the Dragon, 1 and 2 Maccabees. At ito pong Deuterocanonical books sa mga Protestante ay tinatawag na Apocrypha. Ngayon, ang ating tatalakayin, ito pong naging article ni Mr. Soriano sa kanyang blog site na Controversy Extraordinary. Ito pong huling article ni Mr. Soriano bago siya namayapa. Ito pong article niya na may pamagat na The Plain and Simple Truth about the 73 books of the Catholic Church na isinulat noong February 6, 2021. Babasahin po natin ang kanyang mga naging puna sa Apocrypha. Ito po ang ating mababasa. Bagamat ang Biblia ay may matitinding salita at mahigpit na babala para sa mga maglalakas loob na magdagdag o magbawas sa mga isinulat. Apokalipsis 22:18 hanggang 19, ang simbahang Katolika ay nagkaroon pa rin ng lakas ng loob na magdagdag hindi lamang ng mga salita, mga talata at mga kabanata sa Biblia, ngunit mga aklat. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 7 libro. Sa unang parte ng article ni Mr. Soriano, nag-quote po siya dito ng Apokalipsis 22:18 hanggang 19 na ayon sa talatang ito, bawal daw itong pagdagdag o pagbawas sa mga isinulat. Sige, para mas maunawaan natin, babasahin po natin mismo yung talata. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, meron pong binabanggit na aklat. So heto po ang tanong mga kapatid.
Ang tinutukoy ba na aklat sa sinabing ito ni Juan sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19 ay ang buong Biblia? Titingnan natin kasi dito sa versikulo 18 may sinasabing mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito ba mga kababayan, yung tinutukoy na phrase na yan ay tumutukoy ba sa Biblia mismo? Titingnan natin mga kapatid. Babasahin natin ang nasa unang bahagi ng Apokalipsis sa 1:1. Ganito po ang ating mababasa hanggang sa 3. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Klarong-klaro naman mga kababayan, may binabanggit sa versikulo 3 na ang mga salita ng hula. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula. Tanong, ano po ba itong salita ng hula? Buong Biblia ba yung tinutukoy dito mga kababayan? Hindi mga kapatid, hindi po ganun yun. Bakit ganito? Kasi unang-una, ang buong Biblia, hindi naman po lahat puro hula. Mali po yan. Ganito, no? Ibig bang sabihin kung yung binabanggit, aklat ng hula, buong Biblia na kagad? Hindi naman lahat ng aklat sa Biblia ay puro hula. Hindi naman po ganun yun. Ibig bang sabihin yung Gospels ni Matthew, Mark, Luke at John, puro lahat hula iyon? Naku mukhang mali alam niyo yung tawag dyan? Fallacy of composition yan mga kapatid. Yung isang parte lang ng kabubuan, nagiging kabubuan na kaagad. Hindi po ganun yun. Maling-mali po yan. Ang tinutukoy kasi, ayon po sa Apokalipsis 1:1 hanggang 3, ng mga salita ng hula ay ang aklat mismo ng Apokalipsis na nabasa na natin dito sa unang bahagi ng Apokalipsis na sinasabi, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Klarong-klaro naman yan Ang Apokalipsis pala na aklat ang tinutukoy ng Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Nako, Mr. Soriano, palpak atang unawa mo sa Biblia. Nako Katunayan mga kababayan, isa pong Bible scholar din ang sasang-ayon sa aking sinasabi. Dito po, sa aklat na The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible, The Revelation of John, ganito po ang nasabi niya tungkol po sa 22:18 ng Apokalipsis. It is certain that the curse is designed to guard the integrity of this book of the Revelation, not to close the New Testament canon. Klarong-klaro po mga kababayan, kahit yung Bible scholar na tagasulat ng The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible na ang nagsasabi na Apokalipsis po ang tinutukoy ng Apokalipsis 22:18 hanggang 19 at hindi po yung buong Biblia. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Soriano, palpak na ang unawa kaya busted yan! Maling, Mr. Soriano, palpak talaga. Nako, kawawang mga ngaral ito. Ewan ko na lang kung anong nangyari sa mga aral niya. Patay na yun Nako, ipagpapatuloy po natin ang pagbasa ng kanyang naging article. Ito Kaya nang alam na karamihan sa mga tao ang mas kagalang-galang na mga bersyon ng Biblia, kagaya ng King James Version, Revised Standard Version at American Standard Version, ay binubuo ng 66 na aklat. 39 sa mga ito ay nasa lumang tipan mula Henesis hanggang Malakyas, habang ang iba pang 27 aklat ay nasa bagong tipan mula Mateo hanggang Apokalipsis. Nako, totoo kaya itong pahayag na ito ni Mr. Soriano? Susuriin natin, Sabi niya kasi dito, yung King James Version, yung Revised Standard Version, at ang American Standard Version, 66 books lang daw meron ang 3 saling ito. Susuriin natin mga kababayan kung totoo ito. Lahat ba ng King James Version ay may 66 books? Suriin natin. Eto, nahanap natin sa internet, ito pong unang mga labas na Biblia ng King James Version. Ipapakita ko po sa inyo itong 1611
na edisyon ng King James Version. At kung mapapansin ninyo sa content, meron pong Apocrypha o kung sa Katoliko ay Deuterocanonical books. Dito po sa Apocrypha, mga kababayan, katunayan, meron po sa nasabing Bibliang ito, may First Maccabees. Meron ding Baruch. O yan, may Baruch pala paano ngayon yan? So, heto po ang tanong. Ano ba ang nangyari? Bakit ang ilang King James Version ay may Deuterocanonical books? Babasahin po natin ang isang referensya. Ito pong Bible, The Story of the King James Version ni Gordon Campbell. Ito pong 2010 edition. Babasahin natin page 43. Ganito po ang ating mababasa. For 21st century readers, the most surprising feature of the early editions of the King James Version is the inclusion of the Apocrypha. Klaro-klaro mga kababayan, dito po ipinahayag sa history ng King James Version na yung unang mga salin ng King James Version, meron pong apocryphal books o may Deuterocanonical books. Nako, Mr. Soriano, palpak na naman. Eto, ipapatuloy natin. The Old Testament is identical with the Jewish and Roman Catholic canon. Klarong-klaro naman sa nasabing aklat Ginagamit pala itong apocryphal books ng mga Hudyo kasi nga the Old Testament is identical with the Jewish and Roman Catholic canon. Klarong-klaro yan mga kababayan yung Old Testament ng Katoliko, hindi lang po yan kagaya ng mga Protestante na wala yung apocryphal books. Sa mga Katoliko, yung Deuterocanonical books ay naisali doon sa Old Testament books. Naku, Mr. Soriano, palpak Naku, palpak ka talaga. Ang mga unang mga bersyon ng King James Version, mga kababayan, ay may Deuterocanonical books. Kaya dito sa sinabi niya na lahat ng King James Version ay may 66 books, mali na po yan. Pangalawa, ito namang Revised Standard Version. Nahanap ko po sa internet itong mga cover ng Revised Standard Version na may Apocrypha. Mga kababayan, ayan kung nakikita niyo sa screen, meron pong Apocrypha. Nako, Mr. Soriano Katunayan, dito po sa nahanap nating article sa internet, ganito po ang ating mababasa. The Revised Standard Version is a revision of the American Standard Version and was intended to be a readable and literally accurate modern English translation which aimed to preserve all that is best in the English Bible as it has been known and used through the centuries, and to put the message of the Bible in simple, enduring words that are worthy to stand in the great Tyndale King James tradition. The New Testament of the Revised Standard Version was first published in 1946, the Old Testament in 1952, and the Apocrypha in 1957. The New Testament was revised in 1971. The original Catholic edition of the Revised Standard Version was published in 1966, and the Apocrypha was expanded in 1977. Klarong-klaro po mga kababayan, itong Apocryphal books, yung Revised Standard Version na kasali na yung New Testament, Old Testament with the Apocryphal books ay nailimbag po noong 1957. Kaya mali talaga itong si Mr. Soriano. Yung Revised Standard Version, hindi pala lahat ng Revised Standard Version ay may 66 books. Mali na naman yan. Suri naman natin itong American Standard Version. Babasahin naman natin ang isang article sa internet tungkol po sa American Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. Some of Thomas Nelson's editions of the American Standard Version Holy Bible included the Apocrypha of the Revised Version. Klarong-klaro yan mga kababayan, ibig sabihin. At ito po yun, yung Thomas Nelson's edition na meron pong Apocrypha. Nako, Mr. Soriano, maling-mali talaga palpak nako Kaya may isang uri ng American Standard Version na may Deuterocanonicals sa loob. Kaya X na naman ito, Mr. Soriano. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Soriano sa kanyang article, busted yan! Mali! Palpak! Talaga. Nako, ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa kanyang nasabing article, yung huling article niya, bago siya namatay. Ito, babasahin natin mga kababayan, yung kanyang sinabi. Ngunit ang kapansin-pansin ay sa panahon na nangangaral ang Panginoong Jesucristo, hindi niya binanggit kahit isang beses ang aklat ni Judith o ang aklat ng Maccabees o alinman sa 7 aklat na idinagdag ng simbahang Katoliko sa Biblia noong 1546. Aba, totoo kaya itong sinasabi niya na hindi raw ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tala na nasa Deuterocanonical books? Sige nga, titingnan nga natin.
Halimbawa, mga kababayan, ito pong nasa Mateo 7:12 ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito pong golden rule ng Mateo 7:12. Yung reverse nito, yung converse ng nasabing talata ay mababasa natin sa Tobit 4:15 na ang sinasabi, anumang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Isa namang tala sa Biblia, ito pong binabanggit na gates of Hades sa Matthew chapter 16 verse 18. Alam niyo ba yung gates of Hades ay kinuha po sa Deuterocanonical books? Ito po ay kinuha sa Wisdom, Karunungan ni Solomon, Kapitulo 16, versikulo 13. Yan po, kung nakikita niyo sa screen, meron pong gates of Hades. Dito po kinuha ng ating Panginoong Jesucristo ang phrase na gates of Hades. Dito naman sa Matthew chapter 12 verse 42, may binabanggit po na aklat itong Wisdom of Solomon. Di ba yung Wisdom of Solomon ay bahagi ng Deuterocanonical books? Ano bang sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito? Basahin natin. Because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. Klarong-klaro po, mga kababayan. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo itong Wisdom of Solomon na aklat ng Biblia na nasa Deuterocanonical books. Isa pang halimbawa, itong Juan 1:3 na isinulat po ng Magandang Balita Biblia na pagkakasalin ay ganito. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Alam niyo ba itong nasa Juan 1:3 ay parallel dito po sa Karunungan ni Solomon o Wisdom chapter 9 verse 1 na ganito naman ang nakasulat. Diyos ng aking mga ninuno o mahabaging Panginoon, ikaw po na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Ngayon, sino po ba itong salita na tinutukoy? Di ba yung salita dito ay verbo, the word. Iyan po ay nasa Juan 1:1 na yung word ay ang Diyos at sa Juan 1:14 yung word ay naging tao. Tamang-tama, swak na swak, mga kabayan. Sa Gawa 17:29 na laging ginagamit ni Mr. Soriano laban sa Iglesia Katolika, na talagang palpak ang unawa ni Soriano, babasahin ko po sa inyo. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mainalarawan ng ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Alam niyo ba, ito pong sinasabing ito ay mababasa sa Karunungan ni Solomon. Ito po ang ating mababasa. Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. Larawan ng mga hayop na yari sa ginto, pilak o hamak na batong nililok noong unang panahon. Yan po yung tinutukoy pala, yung larawan, yung bagay na walang buhay. Si Maria, may buhay naman yun. Si Kristo, may buhay naman. Sinasamba po ng mga Katoliko ang ating Panginoong Jesucristo. Mali ba yun na merong ribulto? Pero yung ribulto na yun, nire-represent po ang ating Panginoong Jesucristo. So kung nagdadasal ka sa ribulto, hindi ka po direkta sa ribulto ng dadasal, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko kasi yung comment ng palpak at bobo na si June Pasco na ito. Babasahin ko na lang yung kabobohang comment na ito. No? Anong paninira sa Katoliko? Totoo namang sumasamba tayo at nagdadasal at lumuluhod sa mga rebulto. Dapat ipangmalaki natin. Kayang nagrosaryo tayo kay Maria habang nakaluhod, pinapasa natin at sinasayaw ang mga rebulto. Pagpasok natin sa simbahan, kabila-kabila ang rebulto at lumuluhod tayo at nagkukrus. Ipangmalaki natin dahil ganoon tayo at pagsamba natin yon. Bakit tayo magagalit? Dapat ipangmalaki natin, hindi paninira yun dahil yun ang katotohanan. Diba? Katotohanan, bobo ka talaga, ano? Ikaw talaga, June Basco, kung nanonood ka ngayon, naku, kawawa ka. Bakit? Ano ba ang Diyos-Diyosan, ano? Babasahin natin sa 1 Corinto 8:4. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Yung ribulto ni Kristo. Yan. Si Kristo ba, ibig mong sabihin, hindi pala totoo. Kaya Diyos-Diyosan, ribulto Diyos-Diyosan. Naku Mr. June Basco, kawawa ka talaga, no? Kabobohan yung sinasabi mo na yun. Hayaan na natin si June Basco na mapahiya natin, ano? Pagpapatuloy natin. Alam niyo ba, hindi lang po yan yung mga nabanggit ko, yung mga parallel po sa Deuterocanonical books.
pwede nyo na rin pong hanapin yan sa www.jimmyakin.com. Meron pong article dyan tungkol sa parallelism ng nasa New Testament at nasa Deuterocanonical books. Ang dami po niyan. Ayan, sa Marcos, sa Lucas, sa Mateo, sa Juan. Naku, ang dami talaga. Kaya ito pong nagpapatunay na dapat maisali talaga ang mga aklat ng Deuterocanonical books sa Biblia kasi nga kinukot ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Soriano, isa na namang kabobohan nito. Kaya, busted! Yan! Palpak, Mr. Soriano! Palpak talaga. Sinungaling ka. Ano? Nako, isa pang bahagi ng kanyang article, ganito po ang ating mababasa. Isa pang patunay na ang mga aklat na iyon ay hindi canonical ay ang katotohanan na ang simbahang Katoliko ay walang anumang doktrina na ginagamit ang mga aklat na iyon bilang kanilang sanggunian o batayan. Hindi nila ginagamit ang mga ito sa pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. Ang totoo, hindi man lang nila binabasa ang mga aklat na iyon sa kanilang mga misa at iba pa ang mga seremonya sa simbahan. Kung ang mga aklat na iyon ay authentic at banal na inspirasyon, bakit hindi nila ito ginagamit? Nagpapatunay lamang iyon na sila mismo ay nagdududa sa integridad ng mga aklat na iyon. Simple lang. Aba, di ba simple lang ito si Mr. Soriano, ha? Nako, ha? Kaya pala natigo ka kasi simple lang yung kasinungalingan mo. Nako, ha? Sige. So, ito ang tanong. Sabi niya kasi, wala daw doktrina ang Iglesia Katolika na ginagamit na batayan itong Deuterocanonical books. Sige nga, tingnan nga natin. Babasahin natin itong Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1030 hanggang 1032. All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. This teaching is also based on the practice of prayer for the dead, already mentioned in sacred scripture. At base po sa CCC, meron pong kinote na isang talata sa Deuterocanonical books na parte ng Biblia Katoliko, ikalawang Makabeo 12:46, na ganito po ang nakasulat. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Klarong-klaro po mga kababayan, yung konsepto ng purgatorio ay nakikita natin sa nasabing talata. Namatay ka na, pero pinapatawad pa yung kasalanan mo. Patay ka na nga Nako grabe talaga si Mr. Soriano. Pangalawa, ito naman, yung sinasabi niya na hindi raw ginagamit yung Deuterocanonical book sa misa. Nako, Mr. Soriano, parang kabobohan ata yung sinasabi mo na yan. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, Mr. Soriano. Sa mga nanonood ng taga-Members Church of God International, isasampal ko itong December 2001 Gospel Missal. Ipapakita ko po sa inyo ano po ang Gospel sa December 5. Ito yung first reading ng December 5, mga kababayan, ay nakuha sa Baruch chapter 5 verse 1 to 9. Mr. Soriano, hindi ba ito binabasa sa misa, yung first reading na Baruch chapter 5 verse 1 to 9? Nako, Mr. Soriano, klarong-klaro na yan, Ginagamit ng Katoliko yung Deuterocanonical books. Ikaw na kasi kabobohan. Nako, kapalpakan yung sinasabi mo. Ito pa, yung nasa December 11, kinuha po yung first reading sa Sirach chapter 48, verse 1 to 4, 9 to 11. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Pinagamit talaga ng Katoliko sa misa ang Deuterocanonical books, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Soriano na ito, grabe, napakasinungaling, busted yan, palpak, nako, nakakahiya talaga. Kaya tunay na palpak ang kasinungalingan ang pinagsasasabi ng mga ngaral na ito. Maniniwala pa ba kayo sa kanya? Ay, nako talaga. Kaya sundin po natin ang turo ng Deuterocanonical book sa Sirach 11:7. Magsuri ka muna, kaibigan, bago ka humatol. At isipin mo muna bago ka magmatweet. Kaya tanong ko sa iyo na nanonood ngayon, ano ba ang gagawin mo kung ang mga ngaral sa kanyang iglesia ay nagsasabi ng mali? Tanungin natin si Soriano. Heto po, mga kapatid.
Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Nako layas na! Nako, MCGI! Nako kung kayo nanonood na MCGI kayo, no? Mga miyembro ni Soriano, anong sabi ni Soriano kung may mali? Layas na kayo! Nako Ano masasabi niyo sa kalokohan, kabobohan at kapalpakan ni Mr. Soriano sa huling article niya bago siya namatay? Nako, paninira sa Katoliko. Kawawa talaga si Soriano. Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Taga Sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong Taga Sorry! I am Catholic. I